po natin sila ng aquarium. Dito ko muna sila ilalagay kasi yun nga, practice muna tayo. Yung pagkabisado na natin tong ganitong pag-aalaga ng fresh o lang, tsaka natin naman siya susubukan sa mas malaki, or let's say 2 meter diameter or 5 meter diameter. So kinuha ko muna yung 10 babae tsaka 5 lalaki, which is yun po yung set na binili natin worth 3,000. And unti-unti lang muna para pag-aralan muna bago sumubok dun sa malaki. Yan. So hindi tayo mayaman para magsunog ng pera. Okay, pero ito ay pangalawang araw na nila. And still yan, malakas pa rin sila. Yan. So oxygen, hanggang tayo na oxygen. And yung iba nilagay natin dito muna. Karamihan yung mga lalaki. Pinupulot ko pa yung mga may itlog. So kailangan malinis siya lagi. And yun nga, mga solar battery or rechargeable sa solar yung gamit natin para sa aerator. Yan. And sa taas naman meron tayong mga hito na magkakaiba yung size. Yan, trip lang nga nilagay dyan. Yung gagawin kasi natin dito ay experiment, which is ito, hindi na natin papalitan to ng tubig. Gagawa natin yan ng mga filtration, and i-apply natin dyan yung no water change gamit yung probiotics. Siyempre dito ay susubukan din natin yung probiotics simula bukas mag-a-apply tayo, and kasi required, kailangan palitan ito. Pero using probiotics ay magta-trial tayo dito sa mga ano na to, fresh o lang. Yan, so battery, so asa tayo sa battery. So kung may color red, ibig sabihin nasa 220. Yung battery natin na yun ay ano siya, inverter na pwede niyang gawing 220 yung 12 volts battery. And sa kasalukuyan doon muna siya kumukuha ng power. And automatic pag nalobat naman yun, ito naman ang gagawin niya, mag-auto switch siya sa kanyang DC, yung direct current, para magtuloy-tuloy. So siguro pag umalis tayo ng bahay, tansyahin lang natin na at least mga 12 or 12 hours ay makabalik tayo to monitor, to check itong ating mga alagang fresh lang, kasi hindi siya pwedeng mawalan ng oxygen. So kailangan nating i-maintain yung aerator. At the same time, gradually ay maglalagay din tayo dito ng filtration, kasi kailangan ng filtration ng ganito. Yan, kung hindi tayo mag-change ng water, pero required kasi at least 2 to 3 times a week ay papalitan natin ng malinis na tubig itong ating aquarium. So yan, maliit lang yung lalagyan niya dahil pinag-aaral na natin kung paano ito alagaan, itong mga itong klaseng isda. Yan, sa aquarium. Yan nga, kalat-kalat din yung mga gamit natin. And kasi sinasanay ko or tinitignan ko kung hanggang saan din yung kung gaano katagal bago malobat yung mga inverter na gamit natin para sa oxygen. And sa atin kasi ang ginagawa ay yung hindi na sana gastos pa sa kuryente yung mga gagamiting oxygen. So magdedepende tayo sa mga battery, yung mga power banks ang ating gagamitin. So yan lang, thank you.